Hello guys, mga kabrigada, happy weekend. Ito na naman ako. Wanted to show you yung ilang puno ng lungkong. Malayo-layo kasi. Almost 400 yung nabuhay. Pero hindi lahat may bunga. Okay, so again sharing, no? Kana yung cellphone. Okay. Ito yung example nung ilang taon na to? 11 ano? 11 years old na lungkong. Sorry kung hindi yung araw not cooperating. So ayun yung itsura. Ito nga hindi masyadong nabunga, kulang sa alaga. Nagbawas siya ng bunga kasi hindi naman napatabaan Pero ang gusto kong emphasize dito, double rootstock yan no? Dalawa yung ugat niya, nagdikit na to. Dati magkahiwalayan tas nagdikit na ito, nagdikit na. And then yung usbong ito na, tas may sumuloy ulit. And then pagdating dito, kinapon namin. Dito kinapon. Sumanga siya. And then ganun din dito, ganun din dito. So kung titignan nyo, kapon lang ng kapon, after 1.5 foot pingas ulit, kapon para sumanga ulit. Tapos gano'n na naman, sanga ulit, sanga. The principle behind is, nabangga ko yung bunga, nalaglag. Tapos the principle behind is, paramihan lang ng sanga sa mga puno na ang bunga lumalabas sa sanga. So kung titignan nyo to, yung dami ng sanga na yan, yun yung pagmumulan ng bunga. So can you just imagine, kunyari next year, ito kaya magbigay ng siguro 5,000 mga ganon. 5,000 mga siguro, you're talking of about 40 to 50 kilos mga ganon. Okay, so can you just imagine, example, ito yung bunga, no? Kung maganda yung alaga, hindi maglalagas ito. Hindi maglalagas yan. Sensya na kayo sa daliri ko, nahiwa Tapos nun, buo sana yan. Pero itong estimate dito, kagad, pagka marami yan, yung 3 tangkay, gaya nito, 3 tangkay, 1 kilo na kagad. So ito, parang more than 1 kilo to. So pagka bibilangin mo to, sa kondisyon niya ngayon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 10. So rounded off, assuming na hindi na malalaglag yan at tuloy naman kasi ubas na Yan, tingnan nyo, ubas na yan. So chances are, lalaki na lang yan, magpapahinog na yan ng August, September. Now, 10 kilo sa 150 is 1.5. Tama? But what I want to emphasize is, tignan nyo yung bunga, pagkakargado ng pataba yung puno, meron pa ditong lalabas, may lalabas. So, dito sa isang buo na to, kaya na kagad ng 10 kilo. Pati dito sa sanga na to, 10 kilo. Pati dito sa sanga na to, 10 kilo. 10. So roughly 50 kilos. Sa 150 o sa 100, sa 50 kilo, 5,000 na yon. Minarka namin to kasi para tandaan namin for next year, preparasyon na yan. Tinandaan namin yung maraming bunga, yung nagbunga. Ganyan yung kondisyon ng hindi naalagaan. Hindi naalagaan. Kasi COVID Tamad na bumaba Tamad bumaba. So, given yung ganyan yung kondisyon ng puno mo, it is now ripe na pabungahin ng marami. This tree can give you as much as 100 kilos. If properly taken care of. Ngayon, paano? Ang sikreto dyan is, i-stress mo yung puno, ipupruning mo siya on the right month.
tatanggalin to, yung dulo. Like so, ganyan, tatanggalin yung dulo, no? With a pruning shear, tanggalin mo yung dulo na yan. O, ganon, no? Gunting-gunting syempre. Now, why? Puputulin mo lahat ng tuktok because may stress mo yung halaman such that magkikick in yung mode ng halaman ng survival. Survivor din to puno eh. Pagka ganon na nangyari, at the right moment, April, with the right application ng fertilizer, na tunaw na, ididilig, tamang-tama, magkikick in siya kagad for uptake ng halaman with the right microorganisms, mamumunga yan, maglalabasan yung mga bulaklak mula dito sa ibaba, pataas na yan. Hitik na hitik hanggang dun sa itaas. So malaga dito, sometime March, maano siya, mapruning siya. Tamang-tama, by April, maglilitawan yung mga flower bud. Maglilitaw na ganyan dito, for example. Maglilitaw dito. Ngayon kung kaya niyang kargahan yung bulaklak na marami, kasi survival mode na siya, mag-ano siya, kaya niyang dalhin yung dami. Hindi siya maglalagas. Kagaya ng nangyari dito, naglagas siya, oh. Kasi it can only carry so much fruits. Kasi yun lang yung kaya niyang sustentuhan. See what I mean, ano? So, ang natira, yun lang kaya niyang ibunga. Kasi tinipid mo yung puno, titipirin ka rin niya. Kaya mahalaga, with the right care and management, by dapat tanggalin tong mga yung scabies na to, yung mga galis. Sprayan mo ng sile, no? Wag yung chemical, masaktan yung puno eh. Tapos no, na siya, ipupruning siya, tama-tama April, nakataasan ng dry season, biglang didiligan mo na siya ng tunaw na fertilizer with yung na siya, na natunaw, no? Tapos nun, ayun na. Pag sumibol yon, kasi April, lumalabas na yung mga buds. Lumalabas na. Pagkalabas niyan, mapopollinate siya, and then, pagka every week ka magpe-fertilize na tunaw, matabang yon na fertilizer, no? Matabang. NPK. Initially, pwede yung lang, yung pampabulaklak. Tapos no, na NPK na to sustain, to maintain. Hitik siya ng bunga. Yun ang kalabasan niyan. Dahil sa marami siyang sanga, ito kaya magbigay ng 100 kilo. 100 sa 150, that's 15,000. Naglagay mo na sa 100 na lang kamo, give and take, 10,000. Pero ang count ko, 5,000, okay na. So, it pays talaga to plant. Naghintay din kami dito na 11 years. 11 years. Pero, it's more than the pension that is offered by the government. Okay, so yun lang. Maraming salamat sa inyo. Happy Sunday, happy weekend sa inyong lahat. I hope na oy, meron pa pala dito. Dami ko na. So may puno rito, no? May puno rin doon. So may puno rin doon sa kabila. So can you just imagine ganyang kalalaki lahat ng puno? Yun nandun sa itaas na yon, Tagalog yon, matangkad. Can you just imagine na may mga lilim kasi nun eh. So ang ginawa namin, kinapon ng kinapon. Minanage namin yung mga puno na magsanga siya na magsanga. Okay? So, yun din. Kita nyo yung karakteristik, maraming sanga. Teka, lalapitan ko ito. Ayan, may ubas na oh. Ganyan, seedless. Seedless na ubas. Oh. No? Ang mali lang namin dito, hindi namin inalagaan. Wala lang. Bahala siya sa buhay niya. Survivor siya eh. Pero next year will be the right time to collect. May galis pa nga oh. May galis pa. So, nag-planning session na kami kanina kung paanong gagawin. And ito Tagalog to. Oh.
Tagalog. Mataas yung Tagalog eh. Ito lungkong. Thailand variety, lungkong. Walang bunga, walang alaga, pero kahit papano, no, merong lumalabas na mga ubas. Okay? Ito pa, oh, cute. So, nakakatuwa. Kaya makamadulas. Basaanin pa ako So, ito pa, oh. Di ba nakakatuwa yung pagod mo, naghintay ka, tumanda ka, pero may nangyari kahit papano. Pakonti-konti. Ang galing ko lang to. Okay. Mas marami sanang bunga to kung naalagaan namin. Pero okay lang. Nasa amin naman yung puno eh. Hindi naman mawawala yan eh. So yan, lungkong pa rin yan. Ito, along the way, lungkong pa rin. Ay, dala mo yung bag. Thank you lungkong pa rin. Walang bunga. Ito, walang bunga. May bunga to. Tingnan nyo itong lit na to, no? Ang lit. Pero you can just imagine. Ayan, may ubas. May ubas, oh. Diba? Mabebenta na yan. Seedless na ubas. Oh. Diba? Kung bilangin ko 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itong lit na to, 6 kilos oh. Oh, di ba? 6 kilos. Yan, hanggang doon sa itaas. Kung hanggang dito na mamumunga siya, hanggang dito. So, ibig sabihin, give and take, lahat ng sanga na hanggang dyan, oy, sorry, nabali sorry. Magbubunga siya. So, ang kapon, next year, dito sa dulo. Dito sa dulo nito. Yan, dito. Pupurunin siya, akyatin namin hagdanan. Puputulin itong usbong na to. Yan, yung usbong. So, pingasin mo nga, Paki. Ito ng aking kasama, si Roldan. Ayan, pingasin mo yung dulo. Yan, gaganyanin. Gugupitin namin. Yan. Pagka ginawa mo lahat yan sa dulo, ito pa, isa pa. Yan. Naputol, di ba? Mas maganda kung pruning shears. Huwag yung kamay, mamamanhid yung daliri mo. Ito, putol na. So, pagka lahat ng usbong pinutol, ma-stress yung halaman, tapos nun, mag-ano siya. Mamumunga yan. So, you can just imagine, mula doon sa level na to, yung ganyang kalilit pa na mga sanga, namunga siya, definitely it can bear fruits all the way down dito sa mas makapal na sanga. Hanggang dito pa nga sa trunk. Ito yung sinasabi na double rootstock. Kaya kami nagtanim ng double rootstock para mas matuloy yung growth niya. It costs mga 300 per seedling. 150 kasi yung isang rootstock. Dalawang puno ito, dalawang rootstock, pinagkabit. Ito ngayon yung pinaka-bud ng lungkong. And then, sumanga, piningas, sumanga. Kaya kung titignan niyo, mula dun sa bud na pinanggalingan, tinduktungan, ano? Hindi na makita masyado. Ito na yung pinagdikit yung dalawang sanga sa dalawang ugat, di ba? Yun yung nakatanim. Kaya kita nyo, kasya yung kamay ko, kasya. So, mamunga yan all the way up. Kung ang isang sanga can give you 10 kilos, 10 kilos, 10 kilos, that's 30 kilos already. At 1.5, that's 4.5, di ba? Given yung laki ng puno niya, malit pa nga siya. So, yun. Tapos minamarka na nga namin, ganito lang, di naman matatanggal to. Kasi pagka pinulupot mo, binuhol mo, masasakal Masasakal. So, ganyan lang. Hindi naman matatanggal yan. Just enough na we will know kung alin yung namunga. Kasi pagka alam namin kung alin yung namunga, by next year, alam namin kung ano yung pupuntiryahin namin. Kagaya itong puno na to, hindi namunga. Meron. Kasi may mark Meron, may bunga siya. Ayan, Focus. Hindi kita. Dilim. Ayan. Sorry, inihingal ako.
busog eh. Busog na naman kami. So ito wala masyadong sanga, no? Pero okay lang. It can only give mga 20 kilos siguro. Max na yung 30 kilos. So give and take nga. Mag-average out yan. Yung mga puno, mag-average out. O ito naman. O meron na ring ubas eh. No. Focus. Ayaw mag-focus eh. O. Nagbawas. Ayun, matamis daw kaya may langgam. Yoo. Yung close up siya. O, di ba? Wow. Matamis ba? Pingi. So, itong mga ganitong kalaki na ng gaubas, chances are magtuloy na. No? So, the emphasis is paramihan ng sanga yung tanim ninyo. Kung mangga yung tanim nyo, paramihin nyo rin yung sanga kasi sa dulo ng sanga, doon nagbubunga, doon namumulaklak. Pero in the case ng lansones, doon mismo sa sanga namumunga. Yan, focus. Yan, doon mismo sa sanga. Ito may galis to, kaya gagamutin namin to sa February. Ito, mga galis. Galis yan. Luya, ano lang ang katapat niyan? Mixture ng sibuyas, bawang, luya, sili, ano pa ba yun? Pepper para organic. Masangsang yung amoy. So mangyayari dyan, pagka kinayod, no, with yung back ng knife, kinayod yan, sabay lilitaw yung ano niya, yung kung saan namahay yung uod o minsan nandun yung uod, tapos sabay sprayan na ng organic na insecticide. So dito may mga namatay eh, kaya nawala yung ano diyan eh, yung lungkong. Oh, ito isa pa oh. Ito maraming nakakatuwa ito oh. Oh guys oh. Oh, kita nyo ah. Ito yung duktungan, yung rootstock. Ayan yung dalawa oh. Di ba may butas? Oh, may ahas. Aray! May ahas. joke. Tapos patay yung aso yung namatay, kinagat ako. O de, pinagduktong, ito yung bud. Kita mo yung nag-merge yung dalawang sanga, ay yung dalawang branch, yung dalawang ugat. Ayan, layuan ko. Yan, tapos noon, kita nyo yung dalawang rootstock. Dalawang puno yan, pinagdikit. Kinayas, pinagdikit, pinag-asawa, dinuktong yung lungkong na bading. Mula doon, namumunga oh. Tignan nyo. O, diba? Namumunga. So, the name of the game talaga is paramihan ng sanga. Ito, mahabol. Tawag na nga ni Roldan dito, batungol eh. Pero habol to. Mukhang tutuloy din to. Maganda rin oh. And then doon sa loob, ito nakatago oh. Yan, malanggam. O, yan. Focus. O, diba? Ito pa oh. Uy, teka, baka may bulaklak na ano. O. Yan. Alright. O. Kaya nakakatuwa, diba? Nakakatuwa. So, pwede niyong planuhin. Ito, tingnan nyo. Hindi pa nakontento. Meron ng bunga dito. Humabol pa. Ewan ko kung magtutuloy ito. Pero na-pollinate na eh. Close up. Na-pollinate na. Tutuloy na to. Pero hulihan ang ani. Pangkain na lang yan. Ito yung sinasabi ko na merong ano, sakit. Yan oh. Yung kumakain sa loob niyan may uod. Oh. Ayan. Kaya yan, pagka tinanggal mo, ang tama niyan, wag mong kakayurin masyado. Enough lang na ma-expose mo yung bahay. Yan, ganyan. Kikita niyo yung daliri ko eh. Katangahan kasi na ano ko yung sarili ko. Ganyan, no? With a blunt object, no? With a blunt object. Parang yung kamay ko, blunt object. And then, sabay spray. So, pagka na-expose na yung inner bark,
Sprayan mo ngayon yan. Lalatagan mo ng chili mixture. Para cured siya, by the time na mag-March, mag-pruning, February namin balak gamutin na. Para malinis lahat ng bark, wala nang dadapo sa kanyang uod kasi masangsang eh. Maanghang. Kahit uod masisira ang ngipin. May bunga pa doon masangsang. So, mamimaintain. Tama-tama pagka itong mga dulo na to, yan, pakipingas, Roldan. Yan. Pagka piningas na yan, yung pa isa. Itong sumasanga. Yan, pati yung kabila. Yan. Ito pa, may natira. Bago. Ito. So, nawala yung usbong. Ito pa, Ito, usbong na ito. Yan. Nawala yung usbong. So, ang mangyayari yan, kung lahatan, ganyan, buong puno, maghagdanan talaga, pinruning shear siya, may stress siya nga kasi nawala yung mga usbong eh. So yung halaman mafo-force siya mag-usbong. Kaso during April o March, pagdating ng April, panahon na rin niyang mamulaklak, maglilitawan na. So imbis na usbong ang lilitaw, yung bulaklak ang lilitaw because matitrigger yung survival instinct ng halaman. That's why it has to reproduce. Why will it produce fruits? Because it wants to have fruits with seeds. Hindi niya alam, seedless siya. Seedless siya. So, para yun matitrigger yung ganun instinct para mamulaklak siya. Kaya marami. Now, if you support it with the right fertilizer, puno yan ng bulaklak. So, yun. Maraming din nagbunga. Ito mga Tagalog, mga Tagalog yan. Walang kapaki-pakinabang. So, yun. Kaya puti, malayo pa lang, alam namin may bunga. And then, so next year, pupuntiryahin namin to ng tender loving care. No? As I said, kung 2,000 lang na puno, 200 puno lang, that gives you 5,000 per tree. Yun ang target. That's 1 million already. Ngayon, pagka more than that, thank you Lord. So, ayun, kita nyo, may puti. At a distance, kita mo na may bunga pa konti-konti. Okay. So, at least, nakita nyo, yan yung gaano kasukal, ang daming baging. Pero okay lang yan. Tinotolerate ko yan kasi ayoko masira yung lupa eh. Na moment na kinalbong mo yan, matutuyo yung lupa. Regenerative farming nga eh. You do not destroy. Ayan, damuhan, di ba? Useless. Pero mali yung kakalbuhin mo yan and then wala kang gagawin. And then expose mo yung lupa, yung habitat mawawala ng yung mini ecosystem diyan, mawawala yung habitat nila. So, pakonti-konti may bunga, may sakit, may bunga, walang alaga. So, imagine na lang next year. I hope ma-vlog ko next year. Okay? So, yun lang. Okay, maraming salamat. Ay, sorry exhibitionist. So, yun lang. Maraming salamat. Tignan nyo, may bunga sa itaas. Okay? So, yun lang. Maraming salamat. Thank you for bearing with me. Happy weekend na lang. Thank you sa pagpakinig at sa suporta. God bless everyone. Bye-bye!